Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sinimulan niyang gawin ang inuutos ni Adam sa kanya. Habang nililinis naman ni Adam ang mga hipon, tahimik lang naman silang dalawa habang nakafocus sa mga ginagawa nila. Nang matapos si Carmela sa ginagawa niya ay niready niya na rin ang kawaling na gagamitin ni Adam. Nagsimula na rin magluto si Adam habang nakaupo naman si Carmela at pinapanood siya. Kahit nakasunduan lang ang naging kasal nila, masaya si Carmela na may pakialam si Adam sa kanya. Hindi na siya nakakarinig ng sigaw at galit mula sa stepmom niya. Hindi na rin siya napagbubuhatan ng kamay sa tuwing nagkakamali siya. Anong titig yan? Ingat ka, baka ma-in love. Nangasar na sad ni Adam kay Carmela dahil nakatulala na ito. Napangiwi naman si Carmela sa kanya iniwas ang paningin niya. Nakatulala lang ako, hindi nakatitig sa'yo. Pagdadahilan niya naman, nagkibik-balikat na lang si Adam. Nang makapagluto na siya ay naghahain na siya habang nanguha naman ng pinggan at kutsara si Carmela. Siya nga pala, kamusta naman ang unang pasok mo sa kumpanya niyo? Hindi ka naman ginugulo ng stepmom mo o ng kapatid mo? Tanong ni Adam habang kumakain sila. Sa ngayon, okay pa pero sa mga susunod na araw, hindi ko alam. Sagot niya saka siya napabuntong hininga kaya napatingin sa kanya si Adam. May problema ba? Iniisip ko lang kung matatapos ko pa ba ang mga plano ko o kung may patutunguhan ba itong gagawin ko. Ang dami kong plano pero hindi ko alam kung anong uunahin ko. Kapag hindi ko nahanap ang dokumento na nagpapatunay na sa akin na nakapangalan ang mga shares ni Mami sa kumpanya nyo, paano kita matutulungan? Hindi niya na maiwasang questionin ang sarili niya kung kaya niya ba talagang lumaban. Nagsisimula ka pa lang, huwag mong isipin kung paano mo ko matutulungan. Hindi naman importante sa akin kung hindi ako mapipiling maging CEO ng kumpanya ni Lolo. Mag-focus ka sa mga plano mo. Bakit hindi mo simulang hanapin ang baho na ginagawa ng stepmom mo sa kumpanya nyo? I'm sure, may ginagawa siyang katiwalian sa loob ng kumpanya nyo. Lalo na ngayon isa ka sa threat sa kanya. Posibleng gumawa siya na ikakapahamak ng kumpanya nyo at isisi sa'yo. Inisip naman ni Carmela ang sinabi ni Adam at hindi kalaunan ay tumango siya dahil may punto si Adam. Pero sa paanong paraan kita matutulungan kapalit ng pagpayag mo sa kasal nating dalawa? Ayaw naman ni Carmela na siya lang ang makikinabang sa naging kasunduan nila ni Adam. All I want is freedom. Freedom na mamili ng babaeng makakasama ko habang buhay. Hindi ka naman aatras kung sakaling mag-divorce na tayo, hindi ba? Pero huwag kang mag-alala, hindi pa naman ako magpa-file ng divorce hanggat hindi mo pa nagagawa ang mga plano mo. Hindi ko lang talaga gusto yung pinaghahalong personal matter sa business. We married for business. Napatango naman si Carmela. Simple lang talaga ang gusto ni Adam. Hindi naman nagkakalayo. Ang gusto nila, gusto lang din ni Carmela ng simpleng buhay kasama ng mga anak niya. Gusto niya sanang humingi ng tulong kay Adam tungkol sa mga anak niya pero hindi naman ito kasama sa usapan nila. Kailangan niyang mabawi ang mga anak niya ng mag-isa. Nang matapos silang kumain ay dumiretso na si Carmela sa kwarto para makapag-shower habang si Adam naman ay nasa sala pa at nakaharap sa laptop niya. Hindi sila magkatabing matulog dahil 3 ang kwarto ng bahay nila. Nahiga na si Carmela at ipinikit ang mga mata pero sa kalagitnaan ng tulog niya ay nagising siya. Hindi mawala sa isip niya ang mga anak niya. Iinom sana siya ng tubig pero nakalimutan niya palang lagyan ng tumbler niya kaya no choice siya kung hindi ang bumaba. Paglabas niya ng kwarto naabutan pa rin niya si Adam na nasa sala at tutok na tutok ang mga mata sa laptop niya. Dumiretso muna siya sa kusina para uminom ng tubig bago niya nilapitan si Adam. Gabi na pero gising ka pa. Ano bang ginagawa mo? Baka sakaling matulungan kita. Honest niya. Tinatapos ko lang tong business proposal na kailangan kong ipasa bukas. Kailangan ko ring maklose ang deal sa mga client dahil kapag hindi ko nagawa, siguradong galit na naman ng lolo ang maririnig ko. Sagot ni Adam. Binasa naman ni Carmela ang buong proposal ni Adam. Madali na lang sa kanya ang gumawa nito dahil maraming beses na siyang gumawa ng proposal na ibinibigay niya kay Sofia. Pwede ko bang pakialaman to? Pagtatanong niya ng permiso.
Ayaw sanang umasa ni Idam kay Carmela pero baka abutin siya ng liwanag bago matapos ang ginagawa niya kaya tumango na lang siya. Sinimula naman ni Carmela na dagdagan ang mga ginawa ni Idam habang si Idam ay nanonood lang sa kanya. Sa bilis ng pagtitipa ni Carmela sa keyboard para bang sisiw na lang sa kanya ang paggawa ng proposal. Inabutan na silang dalawa ng madaling araw sa sala. Nang matapos si Carmela sa ginagawa niya ay pinabasa niya naman to kay Idam. Inihilig niya ulo niya sa sofa at ipinikit ang mga mata niya hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na siya. Napangiti si Idam nang makita niyang kompleto ng proposal niya. Nang makita niyang natutulog na si Carmela ay tinitigan niya ito. Sana lang magtagumpay ka sa lahat ng plano mo, mahinang saad ni Idam. Ipinikit na muna niyang mga mata niya dahil gusto niyang ipahinga na muna ang mga ito bago ihatid si Carmela sa kwarto niya pero maging siya'y mabilis na tinangay ng antok. Kinabukasan nagising si Carmela sa ingin ng tila bumagsak na bagay. Kukurap-kurap ang mga mata niya at nang makita niya kung sinong katabi niya. Sa sofa ay dahan-dahan siyang bumaba ng sofa. Nakayakap pa si Idam sa kanya kaya medyo nahirapan siyang makaalis. "What are you two doing?" tanong ni Maria. Nilingon naman kaagad ni Carmela ang biyanan niya at tila nabuhusan siya ng malamig na tubig. "Mrs. Festejo, mali kayo ng iniisip," pagdedepensa ni Carmela sa sarili niya. Nakataas sa mga kilay ni Maria habang nakatingin siya sa anak niyang mahimbing na natutulog. "Is he okay?" Nag-aalala niyang tanong. Opo, gusto niyo po bang gisingin ko siya?" "Hindi na." Mabilis sa pagpigil ni Maria habang nakatitig siya sa anak niya. Hindi siya makapaniwalang mahimbing pa itong natutulog kahit na maingay ng paligid niya. "Hayaan mo siyang matulog hanggat sa gusto niya. Ngayon ko lang siya nakitang mahimbing ang tulog kahit na maingay ng paligid niya. Uminom ba siya ng sleeping pills kagabi?" Umiling naman si Carmela dahil hindi niya nakitang uminom ng kahit na ano si Idam. Napatango-tango naman si Maria at napangiti. Siguro ay nakahanap na ng kapayapaan ang anak niya sa bagong buhay nito. "Tanghali na, wala ba kayong mga pasok?" Tinignan ni Carmela ang relo niya at napamura na lang siya dahil 7:00 na ng umaga. Nagmamadali na siyang pumasok sa kwarto niya para magbihis. Tinignan naman ni Maria ang anak niya. Masaya siyang makita itong natutulog ng mahimbing. Is it because of Carmela? Naging matagumpay ang pagpe-present ni Idam ng business proposal habang nakaharap ang kanyang lolo. Na-close niya rin ang deal sa mga client nila. Napatango na lang si Chairman Festejo dahil kahit na ngayon na lang ulit bumalik ang apo niyang si Idam sa kumpanya ay nagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Binigyan niya ng pagsubok ang apo niya dahil sa pag-aakalang katulad pa rin ito ng dati. Pero hindi niya akalain na lalo pa itong gumaling sa pagpe-present, paggawa ng proposal at pag-close ng deal. "Good job, Adam. You did well today, pero hindi pa rin yan sapat." Seryoso at blankong wika ni Chairman. Hindi siya nagpapakita ng kahit na anong emosyon. Nilalaro naman ni Roel sa mga daliri niyang hawak niyang ballpen. Hindi niya maikakaila na magandang proposal ni Idam at tila ba pinaghandaan talaga ni Idam ang presentation nila ngayon. "I have to go. Excuse me." Walang ganang saad ni Roel at takma na sanang aalis nang tawagin siya ni Chairman. "Hindi ka exceptional, Roel. Pareho ka kayong apot kahit na alam kong marami ka ng experience. Pagdating sa business ay gusto ko pa rin na gawin mong ipinapagawa ko sa'yo. Gusto kong malaman kung kaya nyo na ba talagang pamahalaan ng kumpanya ko at kung kaya nyo na bang higitan ang nagawa ko sa business na itinayo ko. Meet me at my office." Aniya kay Roel. Inis namang lumabas si Roel ng conference room. Nakahinga naman ng maluwag si Idam nang maiwan siya na mag-isa sa conference room. Napangiti siya dahil si Carmela lang pala ang makakatulong sa problema niya. Maybe she deserves to be asked out on a date. Aniya't napapailing na lang sa sarili. Matapos niyang i-off ang laptop niya, lumabas na rin siya ng conference room. "How is your presentation? Anong sinabi ng lolo mo sa'yo?" Excited na tanong ni Maria sa anak niya. Diretso lang naman ang lakad ni Idam habang nakasunod sa kanyang ina. "Well, Lolo said I did well today. That's all." Tanging sagot niya na ikinatuwa ni Maria. "I told you naman anak na kaya mo. Wala ka lang sa focus." "The truth is, hindi ko naman magagawa ito kung hindi dahil kay Carmela. She helped me a lot to finish my proposal." Pag-amin ni Idam dahil ayaw niya na sa kanya lang ang credit. Lalo na totoo namang hindi lang siyang gumawa ng proposal.
Yun bang dahilan kung bakit magkatabi kayo na natutulog sa sofa? Napakunot ng noo si Idam sa kanya hinarap ang kanyang ina. Maaga na naman kayo nagpunta sa bahay. Ang sabi niyo, kararating niyo lang nang magising ako. May sinabi na naman ba kayo kay Carmela? Honest niya. Wala akong sinabi sa asawa mo. Nagpunta lang naman ako doon para kamustahin kayong dalawa. Sagot niya pero tila ba hindi naniniwala sa kanyang anak niya. You can ask Carmela kung may nasabi na naman ba ako sa kanya. O kung napagalitan ko siya. Aniya pa na hindi na sinagot ni Idam. Nang makarating siya sa office niya, nag-message siya kaagad kay Carmela. Susundin niya ito before lunch para sabay silang kumain sa isang restaurant. Tell me anak, may gusto ka ba kay Carmela? Tanong ni Maria. Hindi naman napansin ni Idam na sinundan pala siya ng kanyang ina hanggang sa office niya. Wala akong gusto sa kanya. Diretsong sagot nito na ikinatango ni Maria pero marami siyang pinagtataka. Ikaw ang nagluluto ng pagkain yung dalawa. Nahuli ko kayo magkayakap sa sofa and something happened na rin sa inyo sa kondo mo. And now you ask her for a lunch? Ano ba talagang totoo? Napabuntong hininga na lang si Idam dahil lahat na lang ay tanungin ng kanyang ina. Hindi man lang ba siya nito bibigyan ng privacy? I just want to thank her, mom. That's all. Huwag mong bigyan ng mali siyang lahat ng mga ginagawa ko. Seryoso niyang wika dito. Hindi lang mapigilan ni Mariang hindi magtaka. Dahil walang nakarelasyon ng anak niya sa maraming taon, tapos ngayon ay nagbibigay ito ng pakialam sa isang babaeng hindi naman ito lubos na kilala. Pagsapit ng lunch ay lumabas na si Carmela ng office nila at nagtungo na sa entrance ng kumpanya para doon na lang hintayin si Idam. Palaisipan pa rin sa kanya kung anong dahilan ng pang-aakit ni Idam ng lunch sa kanya. Saan ka pupunta? Aalis ka na naman tapos hindi babalik sa tamang oras? Nilingon ni Carmela sa Sofia na palabas din ng kumpanya. Kakain lang ako ng lunch, babalik din ako after. Tanging sagot ni Carmela. Pero inismiran siya ni Sofia. Late ka na ngang pumasok kanina. Huwag mong gamitin ang pagiging hidalgo mo, Carmela. Empleyado ka lang ng kumpanya at kahit isa ka sa mga nasa matataas na posisyon, sa tingin mo tamang pag-uugaling malate sa trabaho? Paninirmo ni Sofia. Sa ngayon, mas mataas ang posisyon ni Sofia kaysa kay Carmela. Don't worry, ibabalik ko siya sa tamang oras. Singit naman ni Idam nang makarating siya. Idam? Usal ni Sofia. Nilapitan ni Idam si Carmela at hinawakan to sa bewang. Nakasunod naman ang tingin ni Sofia sa kamay ni Idam. Nainis siya, dapat siyang kasama ni Idam ngayon. Siya dapat ang pinupuntahan ni Idam at hindi si Carmela. Kakain lang kami ng lunch pagkatapos ay ihahatid ko na siya dito. Sisiguraduhin kong hindi na siya malilate. Kasalanan ko rin kung bakit siya na-late kanina. Hindi ko siya naihatid ng maaga. Hatid sundo mo siya? Tanong ni Sofia. Nilingon naman ni Idam si Carmela sa kanya itong nginitian. Tipid lang namang ngumiti si Carmela sa kanya inalis ang kamay ni Idam na nasa bewang niya. Yeah, excuse us. Tipid na sagot ni Idam sa kanya pinagbuksan ng pintuan si Carmela. Inis namang nagpapadyak sa sahig si Sofia. Kailangan pa ba talagang ipakita sa kanya ang sweetness nilang dalawa? Ma'am Sofia, naghihintay na po ang client sa inyo. Wika sa kanya ng sekretary niya. Inis namang sumakay si Sofia sa sakyan niya. Samantala namang dinala ni Idam sa isang steakhouse si Carmela. Nilibot ni Carmela ang paningin niya, mga gamit pa lang. Nagsusimigaw na ng karangyaan ng restaurant. Palagi siyang dinadala sa ganitong lugar ng mga magulang niya noong nabubuhay pang mommy niya. Pero simula nang mamatay ang mommy niya, never na siyang nakapunta sa mga luxurious restaurant. Hindi ba mahal sa ganitong restaurant? Isang menu lang ng steak nila umaabot na ng 10,000. Pwede namang sa mga fast food na lang tayo kumain. Mahinang sad ni Carmela. Marami pang pila nang pumasok sila pero dahil maagang nakapagpa-reserve, si Idam hindi nila kailangang pumila at maghintay. Don't worry, may treat. Gusto ko lang nasuklian yung tulong mo sa akin kagabi. Para matapos ang proposal ko, na-late ka pa sa trabaho mo nang dahil sa akin. Successful ang presentation ko kanina at ang pag-close ng deal sa mga client. I can really say na forte mong business dahil hindi ka man lang nahirapan na tapusin ang proposal ko. Thanks for that. You don't need to thank me. Binabalik ko lang naman yung mga tulong mo sa akin. Sagot naman ni Carmela ang kinangiti na lang ni Idam. Nang dumating ng mga order nila, ay nagsimula na silang kumain. Ilang taon din bang hindi nakakain ng steak si Carmela? Hindi niya na matandaan. Omar had never taken her to this kind of restaurant. Siya nga pala, I remember na may kambal kang anak at hindi mo na sila nakikita.
How are they? May balita ka pa ba sa kanila? Tanong ni Adam na bahagyang ikinagulat ni Carmela. Ayaw niyang buksan ang tungkol sa mga anak niya dahil hindi naman yun obligasyon ng ibang tao. Nilunok naman muna ni Carmela ang laman ng bibig niya bago siya nagsalita. Hawak pa rin sila ni Tita Shoni. Hindi pa rin niya sinasabi sa akin kung nasan sila. For the past years, I really want to be with them pero natatakot din ako na baka hindi ko sila kayang alagaan. Natatakot ako na baka bumalik ako sa nangyari sa akin bago ko sila isilang. Kinailangan ko magpagaling because of the trauma na nakuha ko nung naaksidente ako kasama si Mommy. For now, I can say that I'm fine pero paano kung mawala na naman ako sa sarili ko? Paano mga anak ko? Paano kung ako mismo makasakit sa kanila? Gusto ko na silang makuha. Gusto ko na silang makasama but I'm still scared. Lalo na ngayon na pilit kong kinakalaban ng stepmom ko. Sagot niya habang nasa pagkain ng paningin niya. Sa nakikita naman ni Adam, Carmela's perfectly fine. She's just scared. Gusto mo ba silang makuha mula sa stepmom mo? Tinignan ni Carmela sa Adam na nakatingin na rin sa kanya. But how? Hindi ko alam kung nasa ng mga anak ko. Hindi ko rin alam kung paano ko sila makukuha gayong hawak sila ni Tita Shoni. Don't worry, I'll help you. Nagliwanag ang mukha ni Carmela. Talaga bang tutulungan siya ni Adam? Pero nahihiya siya dahil hindi naman ito kasama sa usapan nilang dalawa. Walang obligasyon si Adam sa mga anak niya. Anong tulong ang pwede niyang ibigay kay Adam kapalit ng pagtulong nito sa kanya ngayon? Really? Hindi maitagong excitement sa tinig ni Carmela. Napatikim naman siya dahil masyado siyang excited. I mean, really? Aniya in a low voice. Yeah, of course. Susubukan natin silang kunin. Alam kong marami ka pang mga plano at pwedeng makahadlang mga anak mo sa'yo dahil mahati na ang oras mo. Pero pwede mo naman silang ipaalaga sa ibang tao na alam mong hindi sila masasaktan at mabibisita mo sila kung kailan mo gusto. Napangiti naman si Carmela dahil tama si Adam. Pwede niyang iwan ng mga anak niya sa kaibigan niyang si Hannah o sa ibang tao na pwede niyang pagkatiwalaan. Sa paraan na yun, magiging panatag siya dahil alam niya na hindi na sila masasaktan o magugutom pa. Thank you so much, Adam. Hindi ko alam kung anong kabutihan ang nagawa ko sa iyo para tulungan mo ko. Senserong saad ni Carmela. Ngumiti na lang si Adam saka tumuling kumain. Hindi ko rin alam kung bakit gusto kitang tulungan. Ani naman ni Adam sa isip niya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Pakiramdam niya, may malalim siyang connection kay Carmela. Kahit na alam niyang wala siyang mapapala sa pagtulong niya kay Carmela, gusto niya pa rin ito na tulungan. Nang matapos silang kumain ay napahaplos si Carmela sa tiyan niya dahil ramdam niyang paghikit nito sa dami niyang nakain. Thank you sa masarap na lunch. Naparami yatang kain ko. Ang bigat sa tiyan. Anas niya na ikinatawan na lang ni Adam. Ibinigay ni Adam ang card niya sa waiter para magbayad saka sila lumabas ng restaurant. Nang maibalik ito sa kanya, nakangiting nakamasid si Carmela sa labas ng bintana. Nakakahinga siya ng maluwag. Nakakapaghinga na ang utak niya mula sa mga sigaw at galit sa kanya ng stepmom niya. Siguro blessing in disguise na rin ang panloloko ni Omar sa kanya dahil kung hindi siya nito niloko, baka hanggang ngayon hawak siya ng stepmom niya sa leeg. Nang makarating na sila sa kumpanya, ay nilingon pa ni Carmela si Adam bago bumaba. Thank you ulit. Nagpapasalamat niya na ikinatangulang ni Adam. Susunduin kita mamaya kapag nalate ako, tawagan mo ko kagad dahil baka hindi ko naman namalaya ng oras. Tumango na lang si Carmela sa sinabi ni Adam. Kumaway na lang siya dito nang umalis na si Adam. May ngiti sa labi niyang pumasok ng kumpanya. Dumiretso na siya sa production room para ipagpatuloy ang paggawa niya sa gown na kailangan niyang tapusin ng 1 linggo. Masaya ka sa date niyo? Anong klaseng ngiti yan? Do you like him? Nilingon ni Carmela sa Sofia ang nasa likod niya na pala. Nakasandal to sa pintuan habang magkakrus ang mga kamay niya sa dibdib. Hindi na lang to pinansin ni Carmela at muling pinagpatuloy ang ginagawa niya. Kaya ba hindi ka nasaktan nang malaman mong niloloko ka ni Omar dahil may iba ka ng gusto? Panggugulo pa rin ni Sofia. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Hindi ako katulad mo, tanging sagot niya pero hilaw na tumawa si Sofia. Masaya ka sa ginawa mong pang-aagaw. Masaya ka sa date nyo. Nakikita ko naman sa mga mata mo na nag-e-enjoy ka sa tuwing kasama mo si Adam. Napangisi naman si Carmela sa kanya hinarap ang kapatid niya. Ikaw, Sofia, masaya ka ba nang inagaw mo sa akin si Omar?
Masaya ka ba sa tuwing nagde-date kayo habang nakatalikod ako? I'm sure nag-e-enjoy ka. Balik niya namang wika, nagnitit ang mga ngipin ni Sofia sa inis. Huwag kang mag-alala, panandalian lang ang kasiyahang nararamdaman mo kaya enjoy ka na muna ngayon. Nasa akin pa rin ang huling halakhak. Nagkibit balikat lang si Carmela. Then let's see kung sinong huling hahalakhak sa ating dalawa. Sagot ni Carmela. Inis nang tinalikuran ni Sofia si Carmela. Napabuntong hininga si Carmela. Sino nga ba sa kanila ang huling hahalakhak? Ano nga kayang gagawin ni Adam para matulungan si Carmela na mahanap ang kambal nitong anak? Bakit kaya gano'n na lang ang kagustuhan ni Adam na matulungan si Carmela? At dahil sa magandang nangyayari kay Adam, mapalapit kaya si Maria kay Carmela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.